Eh kapag ganyan na nakikita naming malungkot ka kahit ginagawa namin yung best namin, diba kapag natapos tong bahay mo, talagang ewan ko baka hindi na muna kami magpapakita sa'yo. Kaya nga po ako naghahanap ba ng kaibigan hindi nasasaktan. Bakit? Ayan, nag-walkout na sa atin niya. Ba't daw kasama daw ng tatay, hindi siya nagkaganyan? Yun nga. Hindi ko alam bakit siya nagkaganyan. So sa atin niya, hindi ko muna ito kakausapin kasi nag-walkout eh. Ako naman mag-walkout ngayon. Alis na tayo guys. No sleep, my veins run dry, I'm empty. I can't see, I'm blinded by this concrete. Grabing ulan guys. Andito kami ngayon kalahati ninyo. Grabe. Mabit. Kaya? Mabit. Papasan dito, look! Kaya. Dito sila, bibigyan tayo ng payo. Andun na sila. So, guys, welcome back muna pala sa channel natin. At ngayong araw ay magpapasalamat muna ako syempre sa lahat ng suportang ibinibigay nyo sa team namin. At ngayon, sa lahat ng talagang nagpupuyat, nagko-comment, nagla-like at hindi nag-skip ng ads, maraming salamat po sa inyo. At ayun, ngayon ay may bagyo talaga sa totoo lang, pero andito kami kalahati ni Nyasi nga po ay kinakailangan kong bumisita ngayon kasi nag-promise ako na babalik ako ngayon. Kaya ayun, kahit na maulan talaga nagpilit kami na makapunta dito. Totoo lang, galing na rin kami kay Tatay Romnick, nagpaabot kami ng tulong doon. So ayun, medyo tumila-tila naman yung ulan guys, kahit paano. So paano, tara baba na po tayo para makita natin kung may gumagawa ngayon. Pero tiyak wala kasi umuulan, pero hindi natin sure kasi malay naman natin sobrang sipag pala nila, kahit na bumabagyo-bagyo na ganito gumagawa pa rin sila. Pero kung masusunod at masabihan ko sila, huwag na sila muna magtrabaho, diba? Kasi pwede namang kapag hindi na ganito yung panahon. So ayun, tara baba po tayo, nandoon na sila JM. Tara guys, sobrang ulan, sobrang dulas, sama-sama na lahat. Sama ng panahon talaga. Dito na yung dalawa pala Ano? Basa kayo hindi? Ako rin dito. Ha? Hindi naman? Hindi naman ako. Oy, natakot ako sa nasa lamesa. Natakot ako sa nasa lamesa. Naku. Ito na nga sinasabi ko. Kinakailangan na natin magpa-check up. Pamayute na tayo. Ito soft drinks na naman ang hinain sa atin ni ate niya dito. Ayos ka lang dyan? Mas GM sa damuhan guys, kanina naman sakripisyo ng mga cameraman natin. Nasa damuhan yung isa kahit umuulan. Ito naman sulukan dito sa may gilid, kumukuha. Kamusta atin niya? Walang nagtrabaho ngayon Wala, kahit kaninang umaga? Wala talaga. Sila ate Isil po nandyan. Kuya Aris. May trabaho kahit ganitong panahon. Grabe naman, sipag pala talaga ni Kuya Aris. Ha? Kahit may bagyo. Kahit may bagyo, trabaho pa rin. Grabing tibay ni kuya mo, napakasipag niya. Kung may pa naman tayo dito, may semento pa pala tayo dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So may 16 pieces pa tayo dito. 16 sacks ng sako. Ito yung ginagamit pang welding kung di ako nagkakamali. Yung pang welding yun sa trusses. Alright, so ngayon ay sarado din yung hardware. Buti na lang di rin sila naggawa kasi nga ngayon ay may bagyo talaga. Kaya halos lahat sarado ngayon ang mga tindahan. Ate niya, para sa amin ba yung merindahan na yan? Kayo, nagmerinda na kayo? Baka kayo hindi pa. Okay lang ako. Ba magmerinda muna kayo. Kami, huwag nyo kaming isipin, ayos lang kami. Okay lang ako. Tingnan mo yung bahay ko naman. Basta't kayo dapat, kumain kayo ng kumain. Huwag nyo kaming iisipin. Kapag ganito nga, sabi ko, di ba, huwag nyo kaming intindihin. Basta kami, pwede naman kami kumain anytime dyan sa labas. Basta kayo, importante kayo ang nakakain ng maayos. At niya, ganito, bali bukas kasi,
ay uwi kami ng Bicol, di ba? Nabanggit ko na yun sa'yo. Nauwi kami ng Bicol. Kaya nagpilit talaga kami ngayon pumunta dito kahit na ganito yung panahon, may bagyo. Kaya hindi dito kami, kita mo naman. Kasi nga, nangako ako sa kahapon, napupunta ako dito kasi nga ay uwi kami. Okay, so yung pasabi sa Kuya Aris kapag ka hindi makapag-deliver ngayong araw at sarado may bagyo. Ano? Sarado ang hardware. Ha? Kahit naman wala kami, may contact naman ako sa hardware ay. Ano? Kaya pwede sila mag-deliver dito sa'yo. Okay? Lipat ako dun sa upuan na sa kabila dito. Diyan ka natin niya, kuha lang ako ng upuan. Okay. So ate niya, kanina nakita kita anong ginagawa mo doon sa likod, nag-ano ka dun? Nag-ano ako ulan. Yung ulan ho, nag-iipon. Nag-iipon ng tubig ulan? Bakit? Lalagay ko po sa daram pag tuwila. Saan mo lalagay? Yan po sa daram. Nagagamit niyo yun? Sa ganyan ho, sa halo. Ah, okay. Tama nga naman. Sino nakaisip niyan? Ako ho. Wala ho akong magawa eh. Ayos ah. Ang ganda yun. Tama nga naman. Pwedeng ipang tubig din sa panghalo ng semento. Galing mo doon, ate niya. Matalino ka doon sa part na yun. So, ate niya, nagpunta kami din dito kasi gusto kitang kausapin din. Sasabihin sana kita na may request ako sa'yo na kasi napansin mo ba nung sunod-sunod na nagiging vlog natin malungkot yung mga nagiging vlog natin. Puro malulungkot yung vlog natin. So, ngayon may papakiusap ako sa'yo. May papakiusap ako sa'yo. Pero bago ang lahat ay ngayon nawala sila Kuya Mark dito. Gusto kitang tanungin kung okay naman sa'yo sila na magtrabaho sa bahay mo. Sino po? Sila Kuya Mark okay naman. Okay naman po. Kasi ikaw yung nakakakita po, ikaw yung nandito ay. Sa'yo okay naman. Wala namang problema. Sigurado ka? Ano nakikita mo sa trabaho nila? Okay naman po. Ano pang iba mo na yan nakikita? So napagsabihan pala sila tungkol din sa pagkuha-kuha nila ng sigarilyo? Opo. Sa tingin mo tama yun? Kasi po sabi po kasi kuya ko nangutang daw po ako sa kakanghilin. Oo. Sigarilyo. Tapos? Sama ko daw ho sa lista ko. Utang. Okay. Naulit ko po muna sa Ate Isil po, sulod po sa Ate Lindy. Oo, tapos? Hindi daw pwede yung isama sa listahan. Kalilan daw po utang. Alam nyo, natutuwa ako talaga sa side din nila Ate Lindy kasi sila yung tao din na hindi mapagsamantala, alam mo yun. Kasi nga, sinabihan sila Kuya Mark na ng pinagkukunan nila na tindahan na tita ni Ate Ninya na kung kukuha sila ng bisyo nila, sila ang magbabayad nun, hindi tayo. Kumbaga, parang ganun. Dahil yun ay, sila daw ay pinapasahod, sila ay sumasahod dito. Kaya, kung yung bisyo nila, labas doon yung tawag doon, yung kumbaga sagot natin. Kasi kung pagkain daw, walang problema. Oo nga naman, may point nga naman. Kung pagkain, sa totoo lang, kumbaga, talaga sila, masabi natin sila na may concern sa tumutulong din, di ba? So sana hindi naman sa loob nila Kuya Mike, hindi naman. Hindi naman. Okay, so yun, kapag sa totoo lang sa Bicol, ganito yung ginagawa namin din. Kapag about bisyo nila, labas na kami doon, parang ganun. Kapag kami kukunin kayo sa bisyo nyo, pang inom nyo, mag-inom kayo after nyong magtrabaho, sa inyo na yun. Kasi sasahod naman kayo ay, di ba? Kagaya kala Kuya Mike, nagpapasahod naman tayo ng tama. Diba? Kasi sabi ko nga, kahit nakapatid siya natin niya, pasahurin natin ng tama dahil may pamilya yung tao. Alright, so sige, ganito. Hindi ko alam atin niya kung abutin kami ng 2 o 3 araw. So, ikaw na po munang bahala dito sa pabahay sa'yo. Ha? Ayos lang ba yun? Ikaw munang bahala, ha? Okay, at sigasuyin mo na muna sila. Kamusta ka naman dito? Dito sa tinitiran mo, kamusta ka naman? Okay naman po. Kamusta ang pakikitungo mo kala Ate Isil? Okay rin po. Nasunod ka naman minsan pag may pinapasuyo sila sa iyo? Sigurado ka? Si Ote kasi po nang gawan ko lahat. Sabi ko sa akin, pabigay daw ko sa Kuya Marco.
si ninyo naggagawa ng sulat. Opo. Ipapabigay sa akin. Bakit daw? Hindi ko po alam. Hindi mo alam sa anak mo. Ito sulat ng anak mo yan. Basahin ko ha. Pabasa ko po sa aking pamangkin. Yung nabasa, sabi ko, basahin mo, lakasan mo para Aba, pati si ninyo nahawa na sa iyo. Nagpapabigay na di Kuya Marcos, hindi po ako sasama sa inyo. Kasi po, wala akong kalaro. At yung sinabi ko, ito ay... Ano daw? Ito ay... Ano, uncle? Umiyak siya. Huwag daw ako umalis. Ha? Yung kalaro niya siguro. Si Akil, sino yun? yung pong kamangkin kong Okay, umiyak siya. Huwag daw ako umalis. Kasi mamimiss niya ako. Wala nang makakalaro. Wala nang kasama sa... Saan yan? Sa kuweba? Ba't na silang kuweba? Hindi ako makakagawa. At susunod na ako sa utos ng magulang ko. Ayan, sana nga totoo ito. Susunod na ako sa utos ng magulang ko. At kasalamuha ko kagaya ng tita Lindy at ang inay. Salamat Kuya Marcos sa inyo. Ipagpatuloy nyo ang pag-i-interview. Salamat po. God bless Kuya Marcos. From Ninyo. Aba, itong anak ni ate Ninya guys ay nahahawa na kay ate Ninya. Nagpapasulat na din. Nagsulat na mag-isa nagsulat sa atin at sinasabi niya ay nakikiusap na wag na daw natin siyang dalhin sa Boys Town at simula daw ngayon siya ay makikinig na sa kanyang nanay at mga tiyahin. So sana nga kung ito mangyayari guys, alam ko hindi maganda na dahil sasabihan natin si ninyo na bibigyan natin siya ng gift, magbago lang. Alam kong hindi maganda kasi nga gagawin niya yun para lang sa regalo, pero hindi naman siguro masama na kung talagang totoong gawin ito ni ninyo at makita natin yung pagbabago, bigyan natin kung deserve niya na mabigyan ng gift, di ba? Hindi naman siguro masama yun na kung nabago talaga ni ninyo yung ginagawa niya sa mama niya na hindi pagsunod, matigas ang ulo, pati sa mga tiyahin hindi nakikinig. Kung mababago to ni ninyo, why not? Bigyan ko siya ng gift talaga, di ba? So basahin mo ito. May nakasulat pa dito sa likod basahin mo ito. Siyempre babasahin ko sulat ay. yung po kung may narinig na may po ng kalaro. Kasi doon po ako lumungkot. Kasi po hindi kasali kapatid. Ay ganun. Kasi miss lamang kalaro. Hindi ng kapatid yung ina. Hindi Hindi nakasali. nalungkot sa atin niya sa sulat. Kasi nga daw, may point naman. Kasi sumulat siya sa atin para lang hindi siya umalis dahil sa kanyang kalaro. Hindi para sa nanay at kapatid. Yun yung sinasabi mo? Tama nga naman, may point dun si ate niya na malay mo naman ayaw niya lang sabihin sa sulat. At personal naman niyang gagawin. Ipapakita sa inyo. Yan. Ha? Alam ko na po yan yung tayo sa Manila pa nagpunta. Oo. Nanood kasi po ako sa vlog. Oo. Yung sagot po ninyong kaninyong kung mahal ang yung mama. Hindi naman sawagot po sa ninyong oo. Okay, so Okay lang po sa akin. masakit din talaga guys para sa isang nanay ang makita mo na parang wala ka lang sa anak mo. Totoo yan. Sa mga nanonood natin dyan, mga kabinataan, kabataan, huwag niyong iparamdam sa magulang nyo na parang hindi nyo sila mahal. Kasi masasaktan ng sobra yung nanay nyo. Kasi nga, sabi nga, nabasa ko dati sa post ng nanay ko, nung binalikan ko yung Facebook niya, ang anak kayang tiisin ng magulang, pero ang magulang kahit kailanman hindi kayang tiisin ng anak. Totoo yun guys, totoo yun. Kaya tayo lahat ay huwag natin paramdam sa nanay natin, lalong-lalo na hindi natin sila mahal. Ha guys, please. Kasi tinan nyo sa atin ninyo, kahit ganito siya, nararamdaman niya yun na kaya ito sa simpleng sulat, hindi man lang nairason dito na para sa nanay ko, gusto kong kasama yung nanay ko, mamimiss ko sila, di ba? Ang aking kapatid, mamimiss ko ang kapatid kong dalawa. Kaya wag na lang po sana Kuya Marcos, parang ganun. Hining, halika. Tabi ka kay mama. Dali, halika dito. Tabi ka kay mama mo. Ikaw ba, payag ka nga alis si kuya mo? Payag ka? Huwag mo kainin niya, marumi yan. Payag kang alis si kuya mo. Ha, payag ka? O, payag ko lang anak mo eh. Hindi mo ba siya mamimiss?
Hindi. Oh, hindi daw mamimiss si kuya niya. Kasi nangunguha ng pumpela sa inay. Ay, ganun. Matalino itong anak mo ah. Parang matanda. Hindi daw niya mamimiss yung kuya niya kasi nangunguha ng pera sa inay. Hanggang ngayon ba? Hindi naman po. Hindi naman. Oh, hindi naman na daw ngayon, Ining. Nagbago na yata si kuya mo. Galit ka ba sa kuya mo? Galit ka sa kanya? Ha? Naaway po ako. Ay, kawawa naman. Sinasaktan ka ba ng kuya mo? Ha? Payak na anak mo, oh. Totoo? Sinasaktan, inaaway siya minsan ng... Nagbababag po ang dalawa. Kaya sabi ko, bigyan ka na kakain. Nananagot pa po sa kapatid. So yun pala yung ginagawa dito sa kapatid na maliit, kaya pala ganyan. So, asan ba si Ninyo? Nandiyan ba si Ninyo? Wala. Gusto ko sanang kausapin para malaman natin kung totoo ba itong nilalaman ng sulat niya. Kasi syempre, kung talagang sincere yung bata, alam ko may isip na yan. Hindi naman na yan talagang batang paslit, di ba? Na hindi alam yung pinagsasasabi niya. Alam ko naman alam niya ito. So, tatanong natin sa kanya tong sulat na ito. Halika Ninyo, upo ka dito. Nakaubad ka pa pati. Hindi ka nilalamig? Lamig po. Dito ka malapit. Dito. Magbasa po. Hindi, dito lang. Dito ka. Ikaw nagsulat nito? Opo. Oo, nagtatampo lang yung mama mo. Kasi, syempre, ang rason mo lang para hindi ka sumama yung kalaro mo lang. Pero hindi mo lang sinabi sa sulat mo na dahil mamimiss ko sila mama, mga kapatid ko. O kung aalis ka ba, mamimiss mo sila? Opo. Ang mama mo? Opo. Kapatid mo? Opo. Diba sabi ko sa'yo, hindi niya lang sinama sa sulat yan. Maharap lang kasi kayo. Kaharap kami. Totoo ba ninyo? Po. Dahil kaharap mo lang kami, kaya mo sinasabi? Hindi po. Hindi. Ninyo, gusto ko tang tanongin. Sagutin mo ako ng maayos. Ha? Mahal mo ba magulang mo bilang nanay? Opo. Mga kapatid mo? Opo. Bibigyan kita ng isang example. Kung halimbawa, nasa sapat na edad ka na at sa nanay mo may nananakit, kaya mo siyang ipagtanggol? Opo. Sigurado ka? Mahalin mong nanay mo, ha? Huwag mong pasamain ang loob niya. Ha? Kasi sa totoo lang ninyo, kahit mag-aral ka na mag-aral ngayon ng mabuti, tapos magsikap ka, pag pinapayak mong nanay mo, hindi ka maasinso sa buhay. Maniwala ka sa akin, ha? O itong sulat mo, sigurado ka? Ha? Pero wag mong isipin na para lang sa kalaro mo. Isipin mo din naman para sa nanay mo, para may katulong siya. Totoo ito, nasusunod ka na sa kanya. Ha? Apir tayo, siguraduhin mo, ha? Kung makita ko na magbago ka, may blessing na lang na darating sa'yo, may biyayang darating sa'yo, ha? Pero ayokong gagawin mo yun dahil lang sa ibibigay ko, ha? Gawin mo dahil mahal mo yung magulang mo, ha? O sige na, lakad na, at basa ka. Malay mo naman natin, magbakasakali tayo sa anak mo. Malay mo na lang, magbago. Alam ko may utak na yung anak mo, hindi na yung batang paslit. Di ba? Para hindi niya alam yung pinagsasasabi niya sa'yo. Saglit lang atin niya, ha? Okay. So, atin niya, ganito. Bibigyan kita muna ngayon ng maliit na cash. Gusto ko, ganito ha. Kahapon nagdala naman ako ng mga groceries bigas sa'yo. Gusto ko lang kasing matutunan mo, Ate Ninya, na hindi habang buhay ay nandirito kami para umalalay sa'yo. Gusto ko sana, kung may mga darating sa'yo na mga biyaya, pera, ay matutunan mo sana na matuto ka na ang bibilhin mo lang ay kung ano yung mga talagang pangangailangan nyo sa araw-araw. At kung mabigyan kita ng pangnegosyo at mapalago mo, at sobra-sobra na talaga, tsaka mo bilhin yung mga extra na kagustuhan mo. Ano? Kaya ngayon natin niya, kaya sasabihin ko na rin sa'yo, hindi ako magiging sa'yo. Gusto ko na matutunan mo na maging masinop sa pera. Ha? Kaya ngayon ay kukontrolin ko muna ang pagbigay sa'yo, at kapag nakita ko na ikaw ay natututo na, wala namang problema sa amin na ibalik ulit yung pagbibigay sa iyo. Kasi nung mga last time nakita niyo naman, talagang halos every other day o every day bibigay tayo 5,000, 4,000, 6,000 sa kanya, bukod pa yung mga bigay ng sponsor. Pero ayun nga, medyo nagiging siguro kasi hindi naranasan natin niya. Nandun pa rin yung pag-iintindi na, kasi palaging nandun yung hindi niya kasi naranasan. Kaya parang hamit, ganun. Kaya
kung ano-anong minsan daw nabibili natin niya na out of budget na ganyan, pero nabibili niya. Kaya gusto ko din naman kahit paano sana matutunan ni ate ninyo na hindi habang buhay nandito tayo sa ano nila, sa tabi nila. Kapag nakita namin na kaya mo na, magpo-focus naman kami sa iba. Kaya ngayon, hawakan mo muna ito, pandagdag mo sa pang-allowance mo, dahil 2 araw lang naman kami mawawala, ano? May groceries ka naman dyan, ha? Sana maintindihan mo ate ninyo, ha? Ha? Ano ate ninyo, okay ba sa'yo? Okay, gusto ko matuto ka mag-budget, ha? Aralin mo kung paano mag-budget, hindi lang sige ng sige, bili ng bili kung anong gusto mong bilhin, kasi hindi ganun ang buhay. Kapag ka may sobra-sobra tayo, meron tayong tabi dyan, o may gusto tayong bilhin, di tsaka tayo natin bilhin. Alam mo ba kung bakit yung mayayaman pa? Mayayaman na sila pero yung mayaman pa. Kasi marunong sila maghandle ng pera. Masinop sila sa pera. Wala ko pong kasama ninyo yan. Okay. Okay, sasabihin ko yun sa'yo mamaya, ha? Sabihin ko sa'yo yan. Pero makinig ka muna dito sa sinasabi ko sa'yo, ha? Para maisipan mo, kailangan ka naming turuan natin niya. Ha? Kailangan mo matuto. Sana makinig ka kasi ikaw na rin na nagsabi nga na hindi sapat ang iyong kaalaman. Kaya tinuturuan ka namin ng base sa experience lang namin sa buhay. Ha? Alam mo yung mayayaman, kaya nga yung, di ba, karamihan nga sinasabi, pag mayaman kuripot. Di ba? Hindi sila kuripot. Alam lang nila kung paano pahalagahan yung pera at kung paano nila i-handle yung pera. Ganun lang sila. Kaya sila mas yumayaman pa. Okay, so sige, abot naman sa sinabi mo, nagpunta kami dun ngayon. Pero sa kasamaang palad, nasa Korea pala siya, nasa ibang bansa. Nagtatrabaho. Ha? Hayaan mo na. Kailan daw balik? October ba? 5 months lang daw siya dun. 5 months siya doon. Parang November, ganun, October, ano? Tama, October siya babalik. So, malay mo, pagbalik niya ng October, mabalik ulit ako doon at masabihan ko kung pwede kayo mag-usap. Ha? Tinin niya. Tsaka isa pa, tinin niya. Gusto ko naman sana kapag ka magbablog tayo sa susunod, medyo ano naman, kumbaga, bigyan naman natin ng kasiyahan yung ating mga manonood. Ha? Kasi yung mga nagiging vlog natin itong sunod-sunod ay medyo malungkot talaga. At siyempre, yung mga sumusuporta at nagmamahal sa'yo, nasa ibang bansa sila, pagod na nga sila magtrabaho, may stress pa ba naman sila sa mapapanood nila? So, yung mga problema mo, ate niya, na sa totoo lang wala naman talagang problema, minsan ikaw lang yung nag-overthink. Kasi nga, alam ko may pinagdadaanan ka din. Sana kahit paano makontrol mo yun. Yun lang naman ang hiling ko sa'yo. Sana mapagbigyan mo ako niya, ha? Ha? Minsan yung emotion natin, kontrolin natin. Yung emotion. May gusto ka ba sa amin sabihin? Ha? Alam mo ba nung nasa papa mo ikaw, maano ka atin niya, maganda kang kausap. Talagang sagot ka ng sagot sa amin bawat kausap ka namin. Kung kailang ito magiging maayos na yung buhay mo, tsaka ka nagiging malungkutin. Dapat maging masaya ka, tinin niya. Kasi malapit ka na sa malapit ka na sa katotohanan. Malapit na matapos ng sa tatay mo, kunting pag-antay na lang yan. Magkakaroon ka na ng sarili mong tahanan. Magiging malaya ka na. Wala nang kukontrol sa'yo kapag nandiyan ka na. Malapit na sa lahat Pero kabaligtaran yung nakikita namin, lalo ko nalungkot. Kung kailang malapit ka nang dapat maging malaya sa lahat, lalo ka nalulungkot. Bakit batinin niya? Sabihin mo po sa amin. Kung kagaya niya, hindi ka nasagot. Yung totoo, sabihin mo sa amin, kausapin mo kami. Di ba sabi mo magkakaibigan tayo dito, parte magkakapatid. So, maging open ka sa amin. Ano ba ang problema? Ba't kasi nga sulat ninyo? Ano muna ang problema? Sabihin mo sa amin. Wala naman. Okay, sige. Kung wala naman, sana sa susunod ng mga magiging vlog natin, masayahin ka na ulit na atin niya makikita namin, ha? Tanin niya, ha? Kagaya, hindi nasagot sa atin kung oo o hindi. Kasi napapansin din ng mga manood natin kung kailan daw ikaw ay naialis sa papa mo, kung kailan daw ikaw magkakabahay na, tsaka ka naman daw naging malungkutin. Nung naando doon ka daw sa papa mo, kahit pa paano naman sumasagot ka sa amin. Hinaharap mo kami talaga ng maayos.
Ngayon, mas madalas na hindi ka nagsasalita kapag pumupunta kami dito. Sige, naiintindihan naman namin na baka may pinagdadaanan ka lang din talaga ngayon. Kagaya ngayon postpartum na sinasabi nila, baka pinagdadaanan lang din talaga natin niya yun. Unawain na lang muna natin. Doble-doble tripling pangunawa na lang muna. Pero sana, yun nga, hiling ko kaya niya kung mapagbigyan tayo, sana piliin niya maging masaya. Kasi kailangan siya maging masaya, guys. Kasi pag na-stress to na na-stress sa atin niya, kagaya ng sinabi niya, kukuha siya ng lasong sa daga, hindi maganda mangyari. Kaya mas maganda sana kung siya ay mas pipiliin niya maging masaya. Ang dami nagmamahal sa kanya dito, oh. Sila ate, sila dyan, sila ate Lindy, di ba? Ang ganda-ganda na nang nangyayari sa buhay mo nung nakaraan. Tapos ganito ka na naman ngayon. Gusto mo ba bumalik sa tatay mo? Ha? Baka yun yung gusto mo para maging masaya ka na ulit. Hindi ho. Ha? Ano ba ang magpapasaya sa'yo? Yun na lang ang tanong ko. Ano ba ang mga bagay na magpapasaya kay Ate Ninya? Magandang tanong yan. Sana magandang sagot din matanggap ko. Anong magpapasaya sa iyo? Ate Ninya. Huwag po kayo mahiya, sabihin nyo. Maging open ulit kayo para magkakaibigan tayo. Ano ang magpapasaya sa isang Ninya? Para sumaya ulit. Si Luke, iwan ko na dito. Ano? Si GM. Ikaw, umili ka. Ano ang magpapasaya sa isang Ninya? Para maging masayahin na ulit. Noong nakaraan, kasaya-saya mo na eh. Puro tawa ka lang ng tawa. Minsan nga kahit di nakakatawa, tumatawa. Tumatawa ka na. Hindi, joke lang. Maging masayahin na sa atin Ninya, di ba? Nakita niyo naman ng mga nakaraan. Pero ngayon, ganito na naman siya. Kagaya ngayon, ako na lang ang nagsasalita dito. Kasi di ka naman sumasagot sa akin. Wala kaming ibang gusto Ate Ninya sa tinutulungan kung di mapasaya. Kapag ganyan na nakikita naming malungkot ka kahit ginagawa namin yung best namin, diba kapag natapos tong bahay mo, talagang ewan ko, baka hindi na muna kami magpapakita sa'yo. Okay lang po. Okay lang. Okay lang sa'yo. Okay, sige. Kasi ako ang gusto ko lang maging masaya ka Ate Ninya. Kaya nga po ako naghahanap bagong kaibigan hindi nasasaktan. Bakit? Ayan, nag-walk out na si Ate Ninya. So wala tayong magagawa kung kung yan yung ni Ate Ninya sa atin, di ba? Kasi tayo naman, ang sinasabi ko sa kanya, pinapaunawa ko, ay wala tayong ibang gusto sa tinutulungan natin kung hindi makaramdam ng saya. At kami naman, ang team, nakikita nyo naman yung effort na ginagawa namin. Lahat na makakayanan namin, ginagawa namin para maibalik kay Ate Ninya yung tawag dito, yung naitulong niya din sa channel namin, di ba? Gusto lang namin ibalik sa kanya lahat-lahat ng yun. Pero ayan nga, mas gusto niya na araw-araw kada bisita natin dito is nakikita niyong malungkot. Ayan. So ayoko din naman na nakikita ang nababash si Ate Ninya na sa comment section. Kaya nga pinipilit namin na siya ay mabago, matwist, kumbaga matwist from ganyan na every time pupunta tayo dito malungkot, i-twist natin na mapasaya sana. Di ba? Kung pwede nga, bigyan natin sila ng ilabas. Ngayon na mismo, ilabas niya mga anak niya eh. Diba? Baka sakali tayo na mabago yung gantong niya na nai-stress. So, kami naman ng team, pinag-uusapan namin yan na triple-tripling pangunawang kailangan natin kay Ate Ninya sa ngayon. Kasi may pinagdadaanan yung tao. At hindi biro yung pinagdaanan niya sa tatay niya. Kaya, ayan, ginagawa lang natin ng paraan. Tinatry natin yung best natin kung sa mga sasabihin natin mabago. Pero yan, kagaya nga yan, tinatry natin ngayon, nag-walk out naman si Ate Ninya. Hazel, nanonood lang. Si mama mo? Tawag mo si mama mo? Pasaglit? Paabala ko kay mama mo. Bye, Ining. Ingat kayo, madulas. Okay. Andito pala si Ate Hazel ngayon. So Ate Hazel, anong nangyari kay Ate Ninya? Kulong. Ha?
Kasi okay naman siya. Okay naman? Ba't kaya pag nandito kami nagkakaganyan siya? Hindi ko rin alam eh. Siguro ewan ko kung mali ang nasa isip ko. Ba't nag-iinarte na sa atin niya ngayon? Parang Ito ganun. lang naman yan eh. Ha? Pero kanina okay naman siya. Oo nga eh. Kapag napansin ko nga din kapag malayo pa lang kami, nakikita namin siya minsan dito, okay naman, parang okay. Tapos pag dumarating kami, medyo nag-iiba yung timpla niya. So kami naman Ate Hazel kasi, tinatry ko siyang sabihan ngayon na, kumbaga, baguhin na mabago sana yung every time na bibisita kami dito ay palagi nilang malungkot. Di ba? Ay, sa tingin ko nga, sabi ko nga, sabi nga, yun nga, malungkot siya. Pero okay siya, mga ganyang, okay siya. Sabi ko, hindi nga, hindi kakarating ko lang, galing ako sa labas. At namili kami ng ng paninda. Sabi ko niya, nandiyan ako yung Marcos. Pero okay siya, may ginagawa siya dun sa baba. Hindi ko alam kung anong ginagawa niya. Hindi ko alam bakit siya nagkaganyan. Kaya nga po eh. Siyempre kami naman, siyempre sa ginagawa namin sa kanya, gusto naman namin makita na masaya siya, parang ganun. Kaya nga lang, iba yung nakikita namin na parang kung kailang naalis na siya sa tatay niya, magkakaroon na siya ng sariling tahanan, tapos ginagawa namin yung best namin para sa kanya, baliktad naman nakikita namin, lalo siyang palungkot ng palungkot. Sa tingin ko, parang pag andyan lang kayo eh. Kaya tsaka siya nagkakaganon. Hindi ko alam kung anong nasa isip niya, anong dahilan niya. Pero okay naman siya, natawa naman siya nakikipagpunta, kapitbahay. Yun lang, yun din napapansin ko pag andyan kayo. Nagiging ganun. Hindi ko alam kung mahirap magsalita ng alam mo naman. Okay. So, ayun din yung sinasabi ng mga manonood na medyo nagiging... Kanina nga, nanonood nga din ako. Sabi nga, kanina napanood ko yung sabing iinom ng lason. Sabi ko nga, saan man siya kukuha ng lason? Wala naman kami lason. At saka, alam mo Ate Hazel, naisip ko din, nung nandun nga siya sa papa niya na ginagawan siya ng gano'n, hindi niya naisipang uminom ng lason. Ngayong naialis na siya, tsaka niya maisipan yun. Yun, at saka sabi ko nga, may nabasa nga din ako kanina. Yun nga, sabi nga, ba't daw kasama daw ng tatay, hindi siya Yun nga. nagkaganyan. Hindi niya naisip yun. Sabi ko, oo nga, tsaka sabi ko, saan naman siya kukuha dito ng lason? Wala naman kami lason. Baka sinasabi niya lang, gano'n ano. Nasabi nga nung iba kanina, nagbabasa din ako yung sabi, baka tinatakot lang. Sabi lang, sa isip ko baka nagdadrama. Oo, nagdadrama. Totoo. Ayoko lang kasi kasi okay naman siya eh. Okay siya talaga. Ate Hazel, ganito, sa totoo lang kami din naawa ko kay Ate Hazel kasi nga, sa sobrang bait niya guys, kapag minsan siguro, alam ko na may katigasan ng ulo sa atin niya. Kapag si Ate Hazel may sinasabi sa kanya at di niya sinusunod, si Ate Hazel daw nabalit na ako na umaalis na lang, ganyan. Kasi kaysa daw siya makapagsalita ng hindi maganda. Diba? Totoo? Iniiwasan ko talaga at sabi ko kasi, pag once na pagsalitaan mo siya, yung nakakarating sa iba. Yung mga ganong bagay, kaya ako andun lagi sa akin na Liza, nakahiga, natutulog. Kanina nga andun ako, tapos pinuntahan lang ako ng kaka at mamimili nga daw. Yung kasama ko, kakarating ko lang, nakita ko nung ako papasok, nakita ko yung sasakyan mo. Okay. Kakarating ko lang din nun. Okay. Sige, salamat Ate Hazel. Oo nga pala, Ate Hazel, isahan ko na lang ibibigay yung mga natutulong nyo sa amin para sa pagpapagawa ng bahay. Alam ko gumagastos kayo dito pati si Kuya Ares lalong lalo na pagod lagi sa trabaho, pero pagdating dito gawa pa din siya. Pero kayo po okay naman trabaho nila Kuya Mark sa inyo, para sa inyo? Yun nga, minsan kasi wala ako, tapos minsan na pag sumundo ako, minsan wala na. Siyempre hindi ko naman hindi naman sa totoo lang, hindi kasi ako yung nagbabantay at sa kasi pag si Aris kasi kita ko kasi talaga ang gawa ni Aris kung gaano Kabilis. siyempre ang kapatid niya naman yung para sa kapatid niya, di dapat ganun, sabi ko parang tulong na rin sa kapatid niya. Kasi sa totoo lang, hindi naman sa kasi nung nakaraan nireview ko kasi yung huling pagbisita ko, tapos 4 days ago yung nakalipas, medyo di ba, si Kuya Aris hindi naman natin pwedeng dyan at naka full time yan dyan sa trabaho niya, nag-extra na nga lang kahit na pagod pag-uuwi, di ba? So ayun, expected ko kasi nung nakaraan, sabi ko baka malaki na din yung naging improvement ng bahay kasi 4 days ago yung nakalipas So kaso nga lang yung pagbalik ko, lang pala, nadagdagan lang yung yung pinaka mga semento niya. Pero
wala naman akong alam dyan kasi alam ko mahirap din naman ang pagiging karpintero. Hindi basta-basta yan, mahirap yan. Kaya ayun, inunawa ko na lang. Sabi ko baka kagaya may pag-ulan-ulan, binibigyan ko na lang ng positive side guys kasi nga kaysa naman kapag sabi din ako sa kanilang inayaan ko na lang. Okay, sige. Sabihin mo na lang din po kay Kuya Aris ha, na salamat ng marami, ha? Kasi kahit siya'y pagod, diretso pa rin siya, ha? Tulong niya na rin yun. Opo. Sige po, ate, Tsaka yung promise ko sa inyo, tutuloy ko yun, ha? Pag natapos to, ha? Na magkaroon kayo ng, sarili nyo. Paano? Saan nyo naman plano? Dito? Hindi ko alam eh. Bahala na kayo. Wala kasi akong alam din. Sabi ko nga sa kanya kailangan bago ka umalis, kailangan tapos yan at wala akong alam dyan. Wala akong, yung paggawa yan, wala talaga akong, alam mo lang, oo, nakikita ko. Kasi syempre yung mga, hindi ko alam yung mga, talaga ng bahay. Opo. Sige po. At yun, kinausap lang din po kita para magpasalamat, ha, Ate Isil, sa tulong nyo dito sa pabahay namin kasi hindi kami lagi nandito. Kasi sila yung nag-aasikaso guys. Alam ko, kagaya si Kuya Aris, bumili ng pintura. Si Kuya Aris, nagbayad nung nakaraan doon sa nakatulong niya. So yung mga ganun. Kaya sabi ko naman, isahan ko na lang din na iyan o kala Ate Isil. Okay lang ba sa inyo? Wala yung problema. Sa kanya, para sa kanya, tulong din naman. Okay. Salamat ng marami. Okay. So paano Ate Isil? Nagpunta lang naman kami dito para tingnan nga kung nagtrabaho. At sabi ko, pag may nagtatrabaho, pauwi natin. At pumuulan, baka sila, Kuya Mark, nagagawa pa rin. Kaya sabi ko, puntahan natin, pauwi natin sila yung nagtatrabaho. So, okay naman pala, wala naman. Bukas po darating yung order namin kasi sarado din doon kasi may bagyo nga. Sarado. Hindi makapag-deliver ng kulang na bakal. Ha? Sige po, Ate Isil, salamat. Nagpapasalamat ako sa inyo ng marami. So, sa atin niya, hindi ko muna ito kakausapin kasi nag-walk out Ako naman mag-walk out ngayon. Alis na tayo, guys. Punta na tayo.